Hallelujah. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ay Diyos na hindi nagbabago. Kayo ay Diyos na puspos ng awa. Puspos ng pag-ibig at kapatawaran. And as we come before you, Lord God, we acknowledge that we are not worthy because of our sin. We ask forgiveness. We ask your mercy, Lord God. Forgive us. Bless us, Lord. Thank you for you are our God. The one who forgives of all our sins. Thank you, Holy Spirit, for being with us in our midst. We lift up to you, Lord God, your word. In your name, Lord Jesus Christ, that your name be glorified, magnified on this place, Lord God. Speak to us, Lord God, directly into our hearts. And thank you so much, Lord, for your message. Empower your servant, Lord God, through the presence of your Holy Spirit, Lord God. Thank you so much, Lord, for the victory. And this is our prayer offered in faith with thanksgiving in our hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Amen. Please be seated po. Thank you po sa presence po ng ating Panginoon. And praise God. So tayo po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating Panginoon because this is another day na pinagkaloob ng Panginoon sa atin para tayo po ay patuloy po na makapag-samba, makapagpuli sa madalang pangalan ng ating Panginoon. So once again, a blessed morning. In spite and despite of the situation and circumstances, we are still blessed. Mapalad po tayo dahil nga po sa ating Panginoon. We're not only happy, but we're so blessed because of God's grace. So our topic for today is taken from the book of Philippians, the series of our topic, the book of Philippians, according to Paul. Philippians chapter 1, verses 19 to 26. And our topic for today is exalting Christ in life and death. What does it mean, the word exalting Christ in life and death? Pagdakila kay Jesucristo sa buhay at kamatayan. So pagluwalhati sa ating Panginoon, sa ating buhay, mamatay o tayo man ay buhay. So yan po napakaganda po na message po para sa atin, sapagkat ito po ay napakaganda para sa ating mga mananampalataya, sapagkat dito'y pinakikita hindi lang po sa panahon na tayo ay malakas, tayo po ay pinagpala ng Panginoon, but also in all circumstances and situations in our life. Let us continue to exalt the name of our Lord Jesus. In verse 19 of Philippians chapter 1, for I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Holy Spirit of Jesus. Verse 20, to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Verse 22, but if I live in the flesh, if I live on in the flesh,
will need fruit from my labor, yet what I shall choose I cannot tell. Verse 23, for I am hard pressed between the two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Verse 24, nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. In verse 25, and being confident of this, I know that I shall remain and continue with you, all for your progress and joy of faith. In verse 26, that you rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again. God bless the reading of His Word. So ulitin po natin, ang topic po natin is about exalting Christ in life and in death. So we're not exalting ourselves, we're not exalting someone, but we are exalting our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, the first part of our topic is believers' confidence, found in verse 19. And also, second, believers' concern. And third, believers' commitment. So madali kong maintindihan at madali ko natin ma-recall, maalala, because lahat ay letter B and letter C ang nag-start. First, believers' confidence, believers' concern, believers' commitment. BC before Christ. So, now, this is our last topic last Sunday. This is our the topic that we have received and lesson last Sunday by Pastor Georgian na ibinabahagi po sa atin. So ito po yung review po natin. Paul's reason in time, not wasted time, found in Philippians chapter 1 verses 12 to 18. So nasa ulungan po siya, nakulong po siya because of the gospel of Christ, because he followed Christ and preached the gospel. Ito po ang naging dahilan kung bakit siya po ay itinulong. And the first part, last topic that we have been received, or imprisonment served to advance the gospel. So, hindi po nahinto ang pagbabahagi ng mabuting balita, kundi patuloy po na ito po ay naibahagi. Continue to advance the gospel of Jesus Christ. Sapagkat doon nga po sa loob ng pulungan, si Paul ay patuloy po na nagbabahagi ng mabuting balita doon po sa mga nagbabantay po sa kanya. And everyone, including palace guards, were enlightened. Nung magbahagi po si Paul sa mga guard na ito, the palace guard. So, heart to ni Paul, walang iba kundi to preach the gospel, to evangelize, and to share the gospel to anyone, to everyone. At makita ko natin po dito that the word of God, the word of the Holy Spirit, opened their eyes of understanding. Everyone, including palace guards, were enlightened. It is not Paul himself who touched their hearts and mind para po sila po ay maliwanagan at maintindihan po nila. It is Christ. That's why our topic for today is exalting Christ in life and death. Believers encouraged and inspired to share the gospel boldly. So, na-encourage po mga mananampalataya to share the gospel boldly, na wala mong takot. Although si Paul ay nasa loob ng kulungan, wala ko silang takot na baka naman sila isunod na ikulong. 4 epistles written by Paul. Dito ho, sinusulat niya ang 4 epistles. Part 2, imprisonment exposed the motives of preachers. At nakita ko natin po, first, wrong motive. Ang hangad po ng ibang mga preachers, although, sabi nga na Paul, hindi mahalaga sa akin ano man ang kanilang layunin, ano man ang kanilang nasa puso nila, although hanggang bilang pasakitan ng aking puso at kalooban, ang pinakamahalaga po doon ay ibahagi
si Christ. And some preachers preach with right motive. May binabahagi po sa tamang motibo. Tama ang kanilang puso, tama ang kanilang layunin. Sabi nga ni Paul sa conclusion, ang pinakamahalaga, may pahayag si Kristo at ang kanyang mga salita. So naalala po natin na yun po ay wala hong tinatawag na false doctrine. Wala hong false doctrine po doon, but only their motive. They have wrong motive. First, some other preachers who preach the gospel of Jesus. Third, imprisonment brought joy. Why? Sapagkat makita ko natin, Paul with more converts for Jesus. So marami ho ang nawin po si Jesus, si Paul para kay Jesus. At makita ko natin, although ang Philippian Church ay nagagalak sapagkat naroon ang tulong ng ating Panginoon sa lingkod niya. Now let's start from part 1, exalting Christ in life and death. Believers' confidence. What the word confidence is? Tiwala o pananalig ng mananampalataya. So believers' confidence. It is not only by Paul, but also sa ating ho ng mga mananampalataya, dapat naroon ang ating tiwala, ang ating pananalig sa ating Panginoon. Despite and despite po sa mga situations or circumstances, let us continue to trust and have confidence before God. So patuloy ho tayo po. Kaya sabi ko po ng verse 19, For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. So napakaganda ho dito yung babungan pa lamang na salita na binanggit ko dito ni Paul, for I know. Sabi nga ho ng mabuting balita, MBB, magandang balita, Biblia, in verse 19, ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. So nakakalaya nga po ba si Paul po dito according to this verse? Kaya sabi ko, for I know that this will turn out for my deliverance. Now, bakit kaya nabanggit niya ito at bakit niya sinabi niya ito in verse 19? So malalaman po natin po yan, mga kapatid. Paul is sure of God's help and deliverance because of two things. Sure po siya dito ho sapagkat may dalawang bagay po na kanyang nakita. Basihan po mga kapatid. Of God's help and deliverance because of two things. First, there was the prayer of those believers who supported him both in Rome and those around the church of Philippi. So makita ho natin po mga kapatid na ang una ho niya na assurance po, marami ho ang nananalangin para sa akin. At sa pananalangin po nila, I know na ang Diyos ay nakikinig at tinutugon ang kanilang mga panalangin para sa akin. So makita natin ang church na ito, all believers of Jesus Christ, concerned to the welfare of the servants of God, particularly para po ay may pagpatuloy na makapag-serve ang servant ng ating Panginoon, no other than the life of all to our Lord and God. That's why their prayer ay walang iba kundi na siya po ay makalaya, makapagpatuloy. Although Paul preached the gospel inside the jail, the prison. So patuloy ho siya na nagbabahagi ng mabuting balita. At makita ho natin yung prayer ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga mananampalataya, na napakaganda ang desire po nilang kanilang mga puso, ipanalangin ang mga lingkod ng ating Panginoon para may pagpatuloy, pagbabahagi ng mabuting balita. You know why, mga kapatid? Kasi
Alam niyo ho, mga kapatid, marami ho mga preachers at marami din ho mga pastors, although matagal na ho silang naglilingkod. Pero it is sad to say na marami akong nabalitaan, hindi na ho sila nagpapatuloy. Hindi na ho sila umuusad sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano na lingkod ng Panginoon na nagbabahagi ng mabuting balita at kay Kristo. We pray for them na kinusang sila ng Panginoon upang sila manumbalik sa kanilang responsibility and call or calling na tinanggap nila sa ating Panginoon. And secondly, makita ko natin, first, ito yung sabi mo dito sa first, Paul was writing to the Philippians believer. So, what does it mean? So, isinusulat ni Pablo ang kanyang sulat para sa mga mananampalataya sa Pilipos habang nasa loob siya ng kulungan. And habang na-receive ito ng mga mananampalataya sa Pilipos, sa Pilipay, alam niyo ho, nandun agad ang kanilang response. They responded in prayer sa sitwasyon po ni Paul. So napakaganda yung respond nila, mga kapatid. Prayer, panalangin agad. So the first response, kapag mayroon pong mga problema, kapag mayroon pong mga sitwasyon na talagang beyond our capacity, beyond our knowledge, alam niyo mga kapatid, lalo na kapag alam na ho natin, ang response po ay walang iba kundi prayer. Prayer is the power that unlocks, prayer is the key that unlocks the power of God. At alam niyo mga kapatid, makita ho natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin. He knew they would begin to pray for him and knew that God would deliver him. So yan po ang makita ho natin. Next, aside from the prayer of the church, all the believers, Paul knew that siya po ay makakalaya because the Holy Spirit, the supply of the Holy Spirit of Jesus Christ, or the help of the Holy Spirit of Christ will work out for my deliverance. The help of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit in the life of all, in the life of every believer. Kaya nga po mga kapatid, nakikita ko natin po dito, nasabi ko nga po ni Paul sa verse 19, For I know that this will turn out for my deliverance. Because of your prayer, because of the help of the Holy Spirit, because of the power of the Holy Spirit in my life and in your prayer. Kaya nga po mga kapatid, makikita po natin yung ating mga dapat na gawin. Our responsibility, particularly, hindi lamang sa servant ng Panginoon, sa mga servants ng Panginoon, sa lahat po sa loob bilang mga mananampalataya, maging sa loob ng iglesia ng ating Panginoon or maging sa ating individual na family. Paul knew that the Holy Spirit would help whatever he needed to get through his circumstances. Paul had confidence in the Spirit. So kung paano si Paul, mga kapatid, naroon ang kanyang confidence sa panalangin, sapagkat alam ni Paul na maraming beses na po niyang na-experience ang kapangyarihan ng panalangin, lalo-lalo sa kanyang mga misyon. Kung paano siya iniligtas ng Panginoon, kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa mga panalangin at sa kanyang panalangin personally, and sometime through the help of God, the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the third person of God. So napakahalaga ho mga kapatid, mga bagay dito. Kaya nga nandoon yung kanyang assurance, na doon yung kanyang kapanatagan. For I know. Paul
was talking about his release from prison. At makita ho natin po dito, paano siya ba ho talaga'y nakakalaya. So according to this, particularly, nakita ko po ito sa New King James Version, particularly in 2 Timothy chapter 4 verse 13. And ito yung patunay na siya po ay nakalaya. During the era or time of persecution initiated by Nero, in AD 64, Paul was arrested again, probably in Troas. Found in 2 Timothy chapter 4 verse 13. Kaya sabi nga po doon, ibalik nyo, basahin ko po sa 2 Timothy sapagkat hindi ko po isinulat po ito ng buo. 2 Timothy chapter 4 verse 13. Ganito ang pagkasabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 13. Bring the cloak that I live with Carlos at Troas when you come, and the books, especially the parchment. So dalhin mo ito sa akin. So meaning to say po mga kapatid, siya po'y na-release sa first imprisonment po niya, and at the same time, after 3 years or how many years, so siya po'y muli ho ikulong. During the time of Nero. The circumstances of his imprisonment were quite different from his first imprisonment. Ano ho ang kaibahan mga kapatid? Kumpara ho natin doon sa unang pagkakulong niya, sa first imprisonment po niya, dito na ho sa kanyang second imprisonment. Previously, this is what happened. He was in his own hired dwelling and was able to receive visitors freely during his first imprisonment. But now he was confined in a dungeon and friends could only see him with difficulty. So nandun stricto na ho mga kapatid during his second imprisonment. So it means to say, siya po ay nakalaya sa first imprisonment. So bali ikinulong mo siya doon sa kulungan na yun. And he expected to be released, but now he looks forward to death. That's why in 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8, makita ko natin po dito, mga kapatid, sabi nga po rito in verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. So during the second imprisonment, wala nang sinabi na siya po ay nakalaya. So makita mo natin ang panalangin ng church, ang power ng Holy Spirit, na kung saan gumawa at kumilos sa buhay po ng servant ng ating Panginoon. So ano po ang lesson na makikita po natin dito mga kapatid? The power of corporate prayer. There is power of corporate prayer. Mayroong kapangyarihan po sa sama-samang pananalangin. Kaya nga po mga kapatid sa church na ito, isa ho sa mga pinaka-importante na ministry, the intercessory prayer or the ministry of prayer. Kaya nga ho, ito ho ang isa sa pinaka-importante, not only evangelizing the Word of God, but prayer, the ministry of prayer, the intercessory prayer, the power of corporate prayer. So ano ang mga dapat natin gawin, mga kapatid? Alam natin na may mga panawagan sa church na ito. Ang panawagan na ito, ang panawagan ng Panginoon sa atin, if anyone who wants to join the intercessory prayer, you are welcome. Welcome na welcome po. Ang sino man nais po na makiisa sa ministry nito, mga kapatid. Why? Sapagkat ito'y napakahalaga, mga kapatid. Although, yung iba hindi po nakaka-join po siguro, dito po sa ating online intercessory fellowship or prayer, I believe na kayo din po ay nakikiisa sa pananalangin
maging sa inyong tahanan, o saan man kayo naroon. Why? Sapagat mahalaga ito sa gawain ng ating Panginoon. At mahalaga ito particularly sa ating Panginoon. Ang panalangin. So makita ko natin mga kapatid, one of the example, not only in the life of Paul, even the life of Peter, found in Acts chapter 12 verse 5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. So aside from the life of Paul, there's also an example about the life of Peter, kung saan po siya po ay nakulong. At alam niyo ho, at that time, marami ho ang nagpipray kay Peter. At alam niyo ho mga kapatid, because of the power of God in prayer, nakalaya, pinalaya si Peter. Ang problema lang sa kanila, sabi nila, hindi namin alam kung si Peter talaga yan, baka anghel ng Panginoon yan. Although, may isa na nakarecognize ko doon sa pintuan na si Pedro. Pero sabi nga po ng iba, hindi, baka anghel ni Pedro yan. At alam niyo mga kapatid, kapag tayo nananalangin, kapag tayo dumudulog sa ating Panginoon with all of our heart, believe na ang Panginoon ay gagawa at gumagawa siya sa ating buhay at sa loob ng Iglesia. There are a lot of things na dapat nating makita o ma-recognize mga kapatid sa loob ng Iglesia nito. Ang prayer natin na magkaroon ho mga kapatid ng church. How many years ago mga kapatid, bago ang church na established, magkaroon po ng ganito. Grabe ang ating mga pagtitiis, mga paghihirap kung saan ating nararamdaman at nararanasan at that time. But God grants our prayer. Talagang ang Diyos ang nagkaloob sa ating mga panalangin. And also it is the power of God, the power of the Holy Spirit to work, particularly sa mga tao na ibinibilang ng Panginoon at naging kabahagi para sa church na ito. Although there are some unbelievers or believers, but God touched their heart through prayer. So walang imposible sa panalangin. Walang imposible sa panalangin, mga kapatid. Is there anything impossible in prayer, in Christ, in His Word? Nothing. Wala akong mga kapatid. All we have to do, the church should kneel down, bow down before the presence of God, and ask God heartily. Dapat iparating natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. And because also the power of the Holy Spirit in the life of every believer, particularly to the servants of God, mga kapatid. Kaya nga ho, naroon ang pagpapalaya. Naroon ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Paul. So may naalala ba tayo ng mga sitwasyon, circumstances sa buhay po natin? Because of prayer, we overcome. And because of the power of God, because of the presence of the Holy Spirit in our life, tayo ay overcome. Yes. So next, makita ko natin, believer's concern. What does that mean, the word concern? Yung pananagutan o malasakit ng mananampalataya, the believer's concern. Ano yung pananagutan o malasakit ng mananampalataya? Found in verse 20. According to my earnest expectation, that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always. So now, also Christ will be magnified in my body, whether by life
or by test. Tingnan po ito po sa Magandang Balita Biblia, sabi po dito, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Take note, sa anumang bagay hindi ako mapahiya. Kundi sa lahat ng panahon, lalo na ngayon, ay buong tapang mong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. So napakaganda yung sinabi ko dito. Napakaganda. So my earnest expectation and hope, mga kapatid, sabi ko dito. Paul's expectation and hope was that nothing I shall be ashamed. Nothing shall be ashamed. Na wala dapat ako ikahiya at hindi dapat ako mahiya. Nakikita ko natin po yan sa buhay ni Paul. Sabi nga ni Paul, wala siyang dapat ikahiya, wala siyang dapat ipangamba na siya po ay mapahiya at siya po ay magdudulot ng kahiyaan. Sapagkat totally speaking po, mga kapatid, ang life ni Paul ay dedicated po sa ating Panginoon. And Paul lived according to the Word of God. Paul lived according to the will of God. Kaya makita ho natin po dito. Now, in New Living Translation Bible, in verse 20, tingnan ko po, sabi po dito, for I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ, as I have been in the past. Sabi po dito, as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. Kung paano ako nag-start, kung paano ako tumugon sa panawagan ng Panginoon, nag-start sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa pangangaral sa mabuting balita house to house, sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, wala siya hinihiya at hindi siya mahiya sapagkat faithful ang servant na ito sa Diyos at sa mga salita ng Panginoon. Nothing I shall be ashamed. Mayroon ba tayong nakikita sa sarili natin bilang isang lingkod ng Panginoon na maaaring ito po ay magdulot ho sa atin, nahihiya kasi ako, natatakot ako, o nakakahiya naman. So let's come before the presence of God and reconcile ourselves. So makita ho natin po yan, mga kapatid. Now, in Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is also the life of Paul who wrote in Galatians. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Christ lives in me, and the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ano sabi po ni Paul po dito? There's nothing to be ashamed. Pero sabi po dito, mga kapatid, nothing I shall be ashamed because I have been crucified with Christ. Ang buhay ko, ang sarili ko ay na kay Kristo na. Nahipako na doon sa krus ng Kalbaryo. It is no longer I live, but Christ lives in me. Yan po ang sabi ni Paul. And I live by faith. The question is, tayo bang mga mananampalataya ay mabubuhay sa pananalig o sa ating pananampalataya? That's why, mga kapatid, sa ating buong mga mananampalataya, nabubuhay tayo maayos at malinis sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao.
Gumagawa, kumikilos tayo, tratrabaho tayo ng malinis, maayos, sapagkat iyan ang nais ng ating Panginoon. That's why also Paul says in Philippians chapter 1 verse 7, just as it is right for me to think this all of you, this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. So makita po natin po dito mga kapatid, even nung siya po ay nasa loob po ng kulungan. Alam niyo, sabi nga po rito, may chain and in defense and confirmation of the gospel, patuloy ho niya na ibinabahagi, pininisahan ang ebanghelyo na kanyang pinaninindigan. Hindi po siya lumihis sa kanan, hindi po siya lumihis sa kaliwa. Straight po ang kanyang buhay. Straight po ang kanyang paninindigan. And straight po ang kanyang prinsipyo according to God's word. Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Yan po ang sabi ko dito. And the word earnest expectation, it means to gaze into the distance with the head erect and outstretched, just like a watchman on a tower. Earnest expectation, ang aking inaasahan. Ang aking, sabi nga ni Paulo dito, which means na tinitingnan ko, hindi lamang inaasahan. It means to gaze into the distance, the head erect. Talagang hindi mo siya nakayupo, tumitingin siya. Na ang kanyang liig, ang kanyang ulo ay nakaunat. Tinitingnan niya ang nasa unahan. And aside from that, makita ko natin dito, it is aiming one's attention at an object, goal, and concern. So ang focus po ni Paul dito, yung object. And no other than his object is Christ. The Word of God. Ang goal po niya is to preach the gospel. And concern po niya ay magawa po niya ang mga responsibility po niya, particularly sa loob ng iglesia. And particularly yung responsibility niya kay Christ at sa mabuting balita. Remember, Christians, tayo lahat po, may mga responsibility po tayo kay Kristo. May responsibility din po tayo sa mabuting balita. And our responsibility to Christ and His Word is to preach Christ and His Word. Nagagawa ho ba natin ang pagbabahagi kay Kristo at sa Kanyang mga salita? Kung tinatawag tayong Christian, pag sinasabi ho natin, Kristiyano ka, yes, I am a Christian. But the question is, ibinabahagi mo ba si Kristo at ang Kanyang mga salita? Because you have this responsibility. Meron kang responsibility, mga kapatid. Kaya sabi ko rito, my earnest expectation is, it is aiming one's attention an object, goal, and concern. It is a total concentration upon a person's concern. So nandun yung total concentration niya. That's why, sa loob ng kulungan, o sa labas pa ng kulungan, si Paul ay walang tigil at walang humpay sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ano man ang katayuan ni Paul, ano man ang karanasan ni Paul, ano man ang kalagayan ni Paul, si Paul ay walang tigil sa pagbabahagi ng mabuting balita. At alam niyo, sabi nga ni Charles kanina, ang prayer niya, Lord, huwag mo na silang kunin yung mga mahal mo sa buhay.
Nadagdagan ang prayer po niya na sila po ay makatanggap ng mabuting balita, makakilala sa inyo at tanggapin kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So yun ang total concern ni Paul Hope, mga kapatid. That's why Paul's expectation and hope was for Christ to be exalted in His body, whether by life or death. Exalted in His body, sa katawan niya, sa kanyang physical na katawan. At ang kanyang katawan ay hindi lamang composed of body, kundi kasama po sa body po dito yung mga paa, mata, tainga, dila, every parts of His body. And Romans chapter 6 verse 13, and do not present your members. The word members here is the members of your body, every parts of your body, as instruments of unrighteousness to sin. But present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as an instruments of righteousness to God. Meaning to say, ang katawan ho natin ay gamitin ho natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung ating ulo, yung ating tainga, yung ating mata, yung ating bibig, yung ating puso, lahat ng bahagi ng ating katawan. Let us commit and let us give to God for the glory of His name. Huwag natin gamitin ito na ito po ay magamit sa anumang kasalanan. So mayroon hong warning at paalaala si Paul para sa atin. Ang Diyos para sa atin. Not only Paul. Lahat po ang parts ng ating katawan ay gamitin po natin for the glory of God. Next, believer's commitment. What does it mean, the word believer's commitment? Paglaga o paninindigan ng mananampalataya. Paglaga o paninindigan ng mananampalataya. That's why believer's commitment. Found in verses 21 up to verses 21 up to verse 26. Paul has a great commitment in life. Ano ang great commitment ni Paul po sa kanyang buhay, mga kapatid? His whole life was summed up in Jesus Christ. So, ang buod ng kanyang buhay ay para kay Kristo. Ang buong buhay niya ay para kay Kristo. So, napakaganda ho dito na kapag tayo ho ay mag-serve at kapag tayo ho ay patuloy ho na maglingkod sa ating Panginoon, dapat ang buong buhay po natin ay para kay Kristo. Hindi po, Lord, kalahati lang muna ang sa inyo. Installment muna, Lord. Next year, saka na siguro buo ng Panginoon. Kasi marami pa ako mga dapat gawin, marami pa ako mga ganito. Although we have a lot of responsibility, kasi dapat naman natin gawin po sa loob ng ating tahanan. But it does not mean na hindi buo ang ating buhay para kay Lord. Ihandog natin sa Kanya ng buo. Dapat buo. That's why Paul says in Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Anong ibig sabihin mo nito, mga kapatid? First, for to me to live is Christ, Paul knew that he presented his body as a living sacrifice to Jesus Christ. So, inihandog po ni Paul ang kanyang sarili sa ating Diyos ng buong buo because he is the author of Romans. The book of Romans. And Paul says, all believers, including me, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice,
holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Not only me, sabi ni Paul, but my co-believers, my partners, co-partners in Philippians. Ihandog ninyo ang inyong katawan as a living sacrifice, buhay na handog. So ang paghahandog pala, ang pagtatalog ng buhay po namin ng ating katawan, ng ating buhay sa ating Panginoon, hindi yung tinatawag na on and off. Hindi dapat tulad ng switch. Na kapag gusto natin patayin, i-off natin. At kapag gusto natin i-on, i-switch on po natin. Ang paglilingkod sa Panginoon, ang paghahandog sa Diyos na tinutukoy po rito sa living sacrifice, hindi on and off. Kundi ito po ay consistent at tuloy-tuloy na paglilingkod. That's why a living sacrifice means that a believer dedicated his body for God and to keep on living for Him. Dedicated his body. Lord, ngayon, dedicate ko itong katawan ko, pero bukas, kasi mayroon kong inuman, bawin ko muna. Lord, ganito ang gagawin ko, Panginoon. Hindi po ganoon ang dedication, mga kapatid, ng ating katawan, ng ating buhay sa kapatid natin. That's why, He says that, and to keep on living for Him. A living sacrifice means that the body lives for God by serving Him. Paglilingkod ho sa Kanya. Now, makita ko natin ang ating sarili dito ng ating. Ikaw ba'y naglilingkod sa Panginoon? Ikaw ba'y hindi nagpapakinig lamang? Na pagkatapos mo mapakinggan ang message ng ating Panginoon, hanggang doon lang. The living sacrifice means that the body should live for God by serving Him. And also, the body gives himself for the work of proclaiming Christ and His Word. Proclaiming Christ and His Word. At yan ay mga dapat gawin, nararapat gawin ng mga mananampalataya, hindi lang sa buhay ni Paul. Second, Paul declares that to die is gain. Ang kamatayan ay pakinabang. What does it mean, the word to die is gain? Paul knew that everything upon earth was aging and passing away, including man herself. Alam niya na lahat ng bagay dito sa mundo ito, kasama ang buhay ng tao, kasama siya, ay mayroong hangganan, yung physical. Lahat ng bagay sa mundo ito. And Paul also knew that Jesus Christ is God's only Son sent into the world that gives life. It refers to eternal life and a place in heaven for all His followers. So makita ho natin ho, mga kapatid, dahil nga po, si Paul ay na-experience, may personal or intimate relationship sa ating Panginoon, alam niya na even ang mga bagay sa mundong ito, even ang kanyang sarili, ay mayroong hangganan, mga kapatid. Physically. That's why sabi nga po dito, in Philippians chapter 1, verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. To die is gain. Why? Sapagkat pakinabang ang buhay, sapagkat si Kristo ang tunay niyang buhay. Ano? Tagasan mo ba ang mga mananampalataya? Tagalangit. Now take note, hindi tayo nagsaserve sa Panginoon dahil sa langit. Marami yung nagsaserve sa Panginoon kasi gusto kong pumunta sa langit, kaya mag-serve ako sa Panginoon. Before reading this, Philippians chapter 3, verse 20,
Naalala ko yung John chapter 14 verse 6. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. And no one goes to my Father except through me. Ano ang mayroon na sa langit, mga kapatid? Particularly to the throne of God. God Himself. The very presence of God, mga kapatid. Yun ang pinakamahalaga sa buhay natin, mga kapatid. God Himself. At kung ang ating Panginoon ay naroon, also it simplifies saan siya nakatira. Although hindi ipapantay, doon sa trono ng Diyos ang ating lugar na titirahan. Jesus is referring to God, the Father, and Jesus is referring Himself, not only heaven. But thank God, salamat po sa Diyos. Sabi ni Paulo dito, I know a place in heaven for all the followers of Jesus, or the followers of God, including me. Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship is in heaven, but from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. So nagre-rejoice mo tayo, even though hindi pa dumating ang second coming ng ating Panginoon, sapagkat alam natin kung saan tayo patutungo, saan tayo pupunta, mga kapatid. Alam natin po yun, ang lugar, kung saan tayo patutungo. At makita natin na si Paul ay nag-focus sa kanyang isipan, sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang misyon. Now, Christians, nag-focus mo ba tayo sa misyon na ipinagagawa ng Panginoon sa atin? Although may mga panahon mo, nare-refocus tayo. Hindi tayo nag-focus. Pero alam niyo mga kapatid, thanks be to God. Salamat sa Diyos. Sapagkat nirealign din tayo ng ating Panginoon upang mag-focus tayo sa misyon na ginagagawa ng Panginoon sa atin. Now, this is the application question. Since we are talking about life, what does life mean to you? Ano ang kahulugan ng buhay para sa iyo? Nabubuhay ka ba? Nabubuhay ba ako para sa ating sarili at magpakasaya lamang sa mundo ito? Yan ang mundo, mga kapatid. Yan ang hindi po buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat ang kahulugan ng buhay para sa atin si Kristo. For to me to live is Christ, and to die is gain. And the next question is, what are you living for? Bakit ka ba nabubuhay? Bakit ba ako nabubuhay? Nabubuhay ba ako para sa aking sarili lamang? Nabubuhay ba ako para sa aking ambisyon lamang? Nabubuhay ba ako para sa aking mga ninanais lamang? At wala akong pakialam ano man ang mangyari sa mundo ito. Wala akong pakialam kahit anong mangyari sa pamilya ko. Wala akong pakialam kahit anong mangyari man sa mga taong nasa paligid ko. So what are you living for? Salamat sa Diyos. Nabubuhay tayo hindi po para sa ating sarili. Nabubuhay tayo kay Kristo sa kanyang iglesia, sa mga tao na ibinibigay ng Panginoon sa atin upang bahaginan ng mabuting balita. And the next question, what is great purpose in life? Ano kaya ang pinakadakilang layunin ng buhay natin dito sa mundo ito? Alam mo po ba? Alam po natin po ba ang
pinakadakilang layunin ng buhay natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito? Ang sagot po niyan na kay Kristo at sa kanyang mga salita. For to me to live is Christ and to die is gain. Bakit ho mga kapatid? Sapagkat ang tanong naman ay ganito, paano kung magkasakit ka at mamatay? Anong mangyayari sa buhay ng isang hindi mananampalataya kung siya'y magkakasakit at mamatay? May papanalangin po ba po siya para siya'y maligtas? Mabibili ba ang kaligtasan sa pamamagitan ng kayamanan na kanyang inipo? Hindi po. Kaya mas sinasabi po rito, si Kristo pa rin. For to me to live is Christ and to die is gain. At paano kung mawala ang mga bagay na pinaghihirapan mo sa iyong buhay? Lahat ng bagay. Because the Bible says in Matthew, heavens and earth will pass away, but my words will never pass away. Lahat ng bagay, including sa lahat ng ating mga pinaghihirapan sa mundo nito, mga kapatid, mawawala po yan. Hindi ho yan mananatili. Ano ngayon ang kahinatnan ng hindi mananampalataya? Ano ngayon? Anong mangyayari? That's why all believers, all Christians are focused on Christ. Must be focused to Christ. Hindi po sa mga bagay sa mundo nito, hindi po sa mayroon po tayo. At makikita po natin mga kapatid, sa church na ito, makikita po natin, naroon ang humility. Why? Sapagkat maraming tanyag, maraming mayayaman, may kaya sa buhay, pero alam niyo mga kapatid, nakikita natin ang lifestyle po ng bawat isa. Na walang iba kundi ang inihahayag, walang iba kundi si Christ, hindi ang kanyang sarili. Ang ipinagmamalaki, hindi ang mayroon sila, ang mayroon sa buhay nila, kundi si Kristo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ano ngayon ang kahinatnan kung magkaroon ng pagbabago sa mundo nito? Ano ngayon ang mangyayari sa buhay ng mga hindi mananampalataya? Magbabago din po ang kanilang direksyon. Magbabago din po ang kanilang paniniwala. Magbabago din po ang kanilang naisip sa buhay. But Lord, for all Christians, hindi ho magbabago. Why? Because in Philippians chapter 1, verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ano mang mangyari sa buhay natin, at sa lahat ng bagay na mayroon tayo, kay Kristo pa rin tayo nakatuon at nakapokus. Ano man ang mangyari sa church, although dadaan sa higlig, dadaan sa persecution, dadaan sa mga pagsubok mga kapatid, but we always focus to Christ and His Word, the author and the perfecter of our faith, kay Kristo. Now, Paul says that he is called between two desires. Ano yung dalawang desires po na yan? First, one desire is to live a life of fruitful labor or work for the Lord Jesus Christ and continue with you all to help you grow progress in the joy of faith, of your faith. Found in Philippians chapter 1 verse 22, but if I live on the flesh or in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet I shall choose, I cannot fail. So in verse 25, and being confident of this, I know that I shall remain continually with you all for your progress and joy of your faith.
So yun ang desire ko dito ni Paul, mga kapatid. Na manatili pa siya mabuhay. Manatili pa siya mabuhay. To win more souls and for the progress, for the maturity of the church. Gamitin pa ang buhay po niya, mga kapatid. Dahil dito natitiyak ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. And also in verse 26 that your rejoicing for me may not be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again. So napakaganda yung sinabi ko dito. And now the second desire. The other desire is to depart and to go on to be with Christ, which is part. Yan pinakamainam, pinakamaganda. Ang bumalik na sa Panginoon. Why? Kasi doon sa Panginoon, doon sa presence ng Panginoon, wala na akong, ano po meron? In verse 23, for I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Paul, he knew if he died, he would have complete, conscious, intimate, unhindered fellowship with Christ. So, ibig sabihin po, wala na akong mga paghihirap. Wala nang kahirapan. Wala namang mga hadlang. Continuous po ang fellowship ng mananampalataya sa ating Panginoon. Minsan dito ho mga kapatid sa fellowship po natin, minsan wala, minsan meron. And Paul is perfected. Never again to experience pain, suffering, sin, corruption, weakness, and disappointment, and death. Yun ang sinasabi ni Paul. Maganda sa akin, pinakamainam na ako ay bumalik na sa Panginoon. Pero dahil nga po sa inyo, dahil nga po sa church, para makapagpatuloy pa ako na magamit ng Panginoon at makaakay ng maraming mga tao pa sa Panginoon at makatulong para sa inyong pananampalataya na magdudulot ng malaking kagalakan din po para sa mga servants ng Panginoon. Yan ang gusto ko. Therefore, exalting Christ in life and in death by being confident in His promises to deliver us from difficult situations. By being concerned, observing, and worshiping Him, whether we live or die, by remaining committed to Him, even when our life is in danger. Ito yung pinurward na message po ni Pastor George. At itong nakita ko, napakaganda nitong conclusion. Therefore, exalting Christ in life and in death by being confident in His promises to deliver us from difficult situations. So wala akong mga pagsubok, mga problema, lahat po ng mga obstacles sa buhay po ng isang Kristiyano na hindi natin ma-overcome. We are overcomers. We are all overcomers. Thank God. At sa mga bagay na ito, na-exalt ang ating Panginoon sapagkat siya mismo ang gumawa nito. Siya mismo ang gumalaw nito sa buhay po natin. Siya mismo ang gumawa sa church na ito, sa ating personal na buhay, kung paano niya tayo pinapalakas at pinapatatag. Even ang church na ito ay pinapasigla sa kabila po ng mga kahirapan. Our prayer, doon po sa mga naka-experience po at yung mga iba nating mga kasamahan, our prayer na sila din po hipuin ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang tumawag po sa kanila. And God will restore them. God will strengthen them. God will strengthen ang Diyos po. So let's bow our heads
come to the presence of God. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Exalting Christ in life and death. Sa buhay po namin, Panginoon, individually, hangad po namin na kayo po ay patuloy po mabigyan ng pinakamataas na pagdakila, papuri, pagluwalhati, Panginoon. Maluwalhati po kayo sa buhay po namin. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na hindi po namin nagagawa. Gawaran niyo po kami ang kapatawaran sa mga plano at layunin po sa amin na hindi po nagiging consistent ang mga lingkod mo po sa patawarin niyo po kami kung may mga panahon na in-ignore at binabaliwalahon namin, Panginoong Diyos, ang nais at plano mo, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo po kami, O Lord God, gawaran, Panginoong Diyos, ng kapangyarihan at ng lakas mo, Panginoon, like what Paul says in verse 9. For I know God will deliver me because of your prayer and because of the help of the Holy Spirit. Strengthen us, O Lord God. And allow us, Lord, once again, through the message of your word, through the power of your word, to focus the missions, the task that you have been given to us, Lord God. For the glory of your name, Lord God. Let your name be exalted in our life, Lord God. Let your name be exalted in this church, Lord God. Lord God, thank you so much for your kindness, for your love, and your mercy. And this is our prayer, Lord God, offered in faith with thanksgiving in the name of Jesus. And everybody say, Amen.